Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel. At ngayon nga po mga ka-review, pag-usapan po natin at bigyan po natin ng reaksyon ang balitang ito mula po sa ating paboritong KBBM News PH. Yan ha. Finally, Remulla tinabla ni PBBM ha. Bilyong pondo ng Bucor binasura. Marcolita pumalag kay Boeing. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon at komento, kritisismo kung meron man po, no? Ayan, pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating unting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito mga ka-review. Maraming salamat po. At eto na nga no, mga ka-review, dahil nga po sa mga nangyayaring kapalpakan dyan sa Bucor, talagang expected na po yan. Na yung budget, kung walang bulilyaso, di ba mga ka-review, kung walang pipigil na, di ba, talagang expected na po natin yan na bababa. Yung pondo ni Katapang dyan sa Bucor kasi, di ba, natakasan na sila. Bakit nung kay DJ Bantag, ganun din naman ang pondo pero walang nakatakas, di ba mga ka-review? Well, anyway mga ka-review, ito na, sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng mga komento ang balitang ito. Ito na po. Mga ka-BBM, muling iginisa sa Kongreso itong si DOJ Secretary Boying Remulla kaugnay sa iba't ibang anomalya na kinasasangkutan ng Department of Justice, partikular ang pagiging bias nito pagdating sa mga kaso sinasampa sa ahensya. Sagot ni Remulla sa tanong ni Congresswoman ng Franz Castro, mahirap daw manalo ang DOJ kapag magsasampa ng kaso na wala namang sapat na ebidensya at testigo. Pero kung gano'n naman pala, bakit tuwing may mga krimen na kinasasangkutan ng matataas na politiko, gaya ni General Bantag at Congressman na Arnie Tevez Jr., ay agad na itong si Remulla kahit hindi pa naman sapat ang mga ebidensya at hindi pa tapos ang ginawang investigasyon. So nakikita kasi natin, Mr. Chair, na nawawala yung impartiality ng mga prosecutors din dahil DOJ mismo ng NTF-ELCAC at ang ATC po. We are objective in what we do, but we are not impartial. We are very partial to the victims of crimes, Madam Chair. Kung wala hong testigo at wala hong talaga ebidensya, napakahirap po talaga na manalo sa kahit anong kaso na ganito po. Samantala, nang tanungin naman si Remulla kung paano masusolusyonan ang problema sa Bureau of Corrections o BUCOR, sagot ni Remulla, kailangan daw nila ng 23 bilyong piso para magpagawa ng bagong piitan, pero tinanggihan ito ng pamahalaan. Ngunit ang hiningi namin po para maiayos to ay 23 billion para magpagawa ng bagong piitan at para ma-decongest po natin ang mga tao. Ngunit wala akong... So yan na nga bang sinasabi natin, no, mga ka-review, talagang patungo ito sa, sa budget. Napakalaki pala ng budget ng Bucor, no, yung hinihingi nila. 23 billion. Nako naman talaga, para po sa mga preso. Pag ganyan na siguro, 23 billion mga ka-review, ay ibigay na lang po sa mga farmers yan at 23 billion para mas makapag, di ba? Makapag-produce pa ng maraming ani. Yung 23 billion. O di kaya gumawa kayo ng programa para sa mahihirap. Napakalaki pong pera niyang 23 billion. Gagastusin nyo lang dyan sa mga preso. Parang pag natapos na yung dream na ninyo, na kulungan, parang maiinganyo na tuloy nito yung mga tarantado, di ba? Na gumawa ng krimen kasi maganda na maganda na yung kulungan nila. Ano pa? Libre pa pagkain, di ba mga ka-review? Sana pag sinasabi natin kulungan mga ka-review, talagang medyo dapat, sa opinion ko lang to mga ka-review, kasi tinawag na kulungan para, di ba, bilibid para medyo mahirapan sila at magsisi sa kanilang nagawa. Pero pag ganyan na inayos mo talaga na, 'di ba? Wala na silang
yung ano lang nila, yung hindi lang sila talaga nakakalabas, di ba? Pero pag, nako, naiisip ko lang mga ka-review kung ganun na talaga, no? Yung sitwasyon. Talagang marami ng tarantado na gagawa ng, nako, talaga naman, no? Binigay sa amin na ganitong pondo ang gobyerno. Nakatikim din si Remulla ng bati kay Congressman Janet Garin, kaugnay naman sa mga health workers na kinakasuhan ng CHR at DOJ, kaugnay naman sa matang isyo na may kinalaman sa di umano ay palpak na bakuna. And yung tanong ko po, kasi andyan dyan na, nakikita na walang basihan at paulit-ulit na sinasabing patay. Hindi nakamatay na. Is to say that if PAL keeps on filing cases, patuloy nyo lang din na ibibigay at pagda ng tulong nyo, stop please. Kung sino Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick So yan na rin mga ka-review, ang subscribe na po notification kayo bell at para lagi kayong updated palike na rin po sa mga ng bagong video ito. upload Maraming natin maraming at salamat po. mapapanahong balita. Maraming pong salamat. recently, I believe the Prosecutor General's office has been filing. I mean, I'm not sure if it's the Prosecutor General's office filing. These are cases from PAO. At paulit-ulit po, yung copy and paste cases related to Deng Vaxia, na paulit-ulit na sinasabing may namatay, pero sinasabi naman ng buong mundong walang namatay. And mind you, Mr. Secretary, in the whole world, more than 21 countries are continuously using the vaccine, increasing. Sa Pilipinas lang nagkaroon ng confusion. And mind you, the other agencies, let's say World Bank and UN agencies whose employees and families are coming to the Philippines are actually being mandated vaccination on dengue. My question is, andyan dyan yung kaso, nadi-dismiss, file ulit, file ng file, may hinihiring, naguguluhan kasi hindi makita ng DOJ before kung sino yung, who has the authority to handle this. Is it not, Mr. Chairman, Honorable Secretary, that this is already an injustice to our scientists and our experts? They are being forced to shell out millions for their bail. Eh yung dalawa dun, mamamatay na nga kasi terminal na yung cancer ng isa. Yung isa nagkakaroon ng thyroid storm. Why don't we allow them to die in peace? Okay. Madam Chair, can I ask the Prosecutor General to answer this question? Thank you, sir. Thank you, Your Honor. The matter as of this time is that the reason for the refilings is that the Supreme Court issued an order, I would say around 2-3 months ago, saying that the venue for the cases is now the Regional Trial Court in Quezon City. So meaning the previous cases before that were filed with the MTC, we have to refile it with the RTC. So that's what we have done, Your Honor. Yeah, Mr. Chair, with the indulgence, just last one quick because in rebuttal. And Mr. Chair, actually, Secretary. Okay, last question, please. Yes. The other expert is Dr. Cecilia Lim. So we only have 2 forensic pathologists in the Philippines. And yung tanong ko po, kasi andyan dyan na, nakikita na walang basihan at paulit-ulit na sinasabing walang namatay at hindi nakakamatay yung bakuna. Is it fair to say that if PAL keeps on filing cases, patuloy nyo lang din na ibibigay at patuloy nakakasuhan? For the record, Honorable Secretary, as I was computing earlier, each doctor, each RITM expert, at kasama na dito yung gumawa ng ating bakuna sa rabies, sa polio, sa measles, because these are the same scientists that were involved at kilala nyo naman yung iba doon. They are somehow forced to prepare 40 million for their bail. Saan naman sila kukuha nun? Okay. So, Madam Garin, if you take some questions, take that on the second round. Yes, Your Honor. Please, Very gladly. Secretary. If I may, please. Yeah, Mr. Chair, I had an earlier question to the Prosecutor General. Is this justice or injustice for scientists or experts who went home to the Philippines, served the government, and now they're being forced
to come up with millions and pesos just to be on bail despite the fact na wala ngang matumbok na kaso kasi wala ngang kaso, wala ngang namatay. The good prosecutor, please answer the question of the good representative Gary. With due respect, or I proceed. So yan mga ka-review, no, mga ka-review. Ako po mismo mga ka-review, opinion ko lang po at nagdududa po ako na baka kaya nila kinakasuhan ng mga ito, di ba, para mapirahan, di ba? Yung mga doktor, di ba? Kasi wala naman daw ebidensya, ba't pinatatagal pa? Oh. Eh, di ibig sabihin, gusto nang lagay ng mga ito. Gusto ba ng mga lagay ng mga ito, mga ka-review? Kayo, ano pong palagay nyo? Sure, because the moment there is a complaint filed with the Department of Justice, we are mandated to receive it and run the preliminary investigation. So it is procedural. And in due course, whether we will file the case or not. In this particular case, the next procedure is for the prosecutors to file the case. So, ma'am, procedural po sa amin yan. And after that, it goes to the court. Again, it's a matter of procedure po. Yes, thank you Okay. very much, Mr. Chair. I'll go on my second round, and just to leave a last statement. I do admire the Department of Justice for coming out with an order that the prosecutor's office should stop filing weak cases because we have a lot of problems, we have a lot of Filipinos, ang dami pong nangangailangan ng tulong nyo. Stop, please. Kung sino man yung mga nambababoy sa ating mga scientists at mga eksperto, sana po makonsensya kayo. Thank you very much, Representative Garin. So yung unang question, Mr. Chair, as regards to the impartiality ng Secretary of Justice. Okay? So doon po sa sinasabi ni Congresswoman Garin, mga ka-review, parang lumalabas na pera-pera lang, di ba? Kasi sinasabi niya, stop filing cases. Bakit ba sila nagpa-file ng case against sa ating mga scientists at mga doktor? Ha? O ibig sabihin yan, mga ka-review, may something, di ba? May something po na dapat malaman, di ba? Posible na, di ba? Posible na pera-pera lang. Sige, maglagay kayo at i-stop na namin itong mga kaso sa inyo. Diba? Kasi, di ba, mga doktor po ito, Executive Order number 70 series of 2018 includes DOJ as member of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF-ELCAC Task Force. Republic Act number 11479, Section 45, Anti-Terrorism Council includes Secretary of Justice as one of its members. So the question is, as a member of NTF-ELCAC and ATC, how can the DOJ ensure the impartiality of the secretary itself, di ba? So what are the mechanisms in place, and even the prosecutors, paano po natin pinanatili yung impartiality? So nakikita kasi natin, Mr. Chair, na nawawala yung impartiality ng mga prosecutors din dahil DOJ mismo ay member ng NTF-ELCAC at ang ATC po. Madam Chair, Mr. Chairman, the Department of Justice has to be objective in what it does. Partiality is a point of view that many of us may have a different definition of, because we are partial to victims of crimes. If that is the only thing that we have to do, we have to state that we are very partial to victims of crimes. But we So ito na, mga ka-review, mga kasamahan po ito ni kasi di ba congressman nito dati si Soji Boying Remulla. So mga kasamahan niya po itong gumigisa sa ngayon sa kanya, mga ka-review. Talagang tinatabla na po siya ng kanyang mga kasamahan. Pero itong si Castro, mga ka-review, talagang mainit na talaga ito kay Soji Boying Remulla. At maging si Soji Boying Remulla ay mainit na rin po ito kaya Representative Castro, di ba, mga ka-review? Talaga makikita natin dito na medyo personal lang ba? are very objective in what we do as to the culpability of people. We will not bring anybody to court without any evidence that will back up our claim. In fact, we already have established a higher modicum of evidence for the next few months that will be introduced to the public.
we always talk about probable cause. So yan mga ka-review, sinasabi po ni Soji Boying Rimulya na kailangan ng ebidensya. Pero yung nangyari po kay kay Congressman Teves at kay DG Bantag, di ba? Kinasuhan po nila. Hindi pa naiimbestigahan. Talagang inano na talaga ni Soji Boying Rimulya, nag-ano na siya ng di ba? Sinabi niyang guilty itong dalawang ito, di ba? Sila yung mastermind, sinabi niya. Pero hindi pa man yun natatapos yung investigasyon, may conclusion na agad si Soji Boying Rimulya na sila yung mastermind, no? Nasaan doon yung justice? Talagang injustice yun mga ka-review, di ba? But actually, the bigger modicum of evidence that we want to introduce is a reasonable certainty of conviction that based on the evidence available to the prosecutor. That's why we are not. We are objective in what we do, but we are not impartial. We are very partial to the victims of crimes, Madam Chair. Madam Castro? Mr. Chair, kasi halimbawa may mga example na tayo na meron, Mr. Chair. Nung, for example, itong last May 2023, Bangged RTC Branch 2 acquitted CPA Chairperson, yung CPA po Cordillera People's Alliance, Chairperson Windel Bulingit and 6 others due to lack of probable cause. Last July 17, 2023, MTC Manila granted demurrer to evidence resulting to the acquittal of May Nasino and others. So bakit po, Mr. Chair, kung sinasabi ninyong partial kayo sa mga victims, may I know bakit sa level pa lang ng prosecutor hindi na di-dismiss yung kaso? At alam niyo po itong si May Nasino, namatayan pa po ito, Mr. Secretary ng anak. So at nakakulong siya for 3 years. Nakulong siya for 3 years na talagang hindi naman napatunayan yung kanyang kaso. So yan mga ka-review, ano ba ang gusto lang natin dito ipalabas? Ano bang gustong ipalabas ng mga kongresista dito? Nagkakaroon po ng injustice dito sa ating bansa, 'di ba mga ka-review? May mga napaparusahan na wala namang kasalanan, 'di ba mga ka-review? At meron din mga nakakasuhan ng walang matibay na ebidensya, 'di ba? Mukhang napapagbintangan lang, 'di ba mga ka-review? Tulad na lang ni DG Bantag mga ka-review. I-compare po natin yung nangyari kay DG Bantag doon sa nangyari sa anak ni Soji Boying Rimulya. Na nahulihan po akto, no, ng illegal na droga. Nasaan po ang injustice doon mga ka-review? After 3 months nakalaya po yung yung anak ni Soji Boying Rimulya. Pero si DG Bantag patuloy po nilang dinidiin sa mga kasalanan na hindi naman ni ginawa at walang ebidensya. Doon po sa anak ni Soji Boying Rimulya, impromptu. Talagang na akto, 'di ba mga ka-review, na aktuhan talaga na yun ang nangyayari. Pero ano ang nangyari? Tinanggal tuloy yung NBI sa kanyang posisyon. Nako talaga. Yung NBI tuloy yung pinag-initan. Injustice na naman mga ka-review. Magkakaroon lang tayo dito ng justice mga ka-review kapag pantay na siguro, pantay-pantay ang pagtingin ng DOJ sa lahat. Walang anak, walang kaibigan sa hustisya. Dapat yun yung ipinapakita ni Soji Boying Rimulya. At nung nahulihan po ang kanyang anak, dapat nag-resign na po siya. Kasi magkakaroon ng impluwensya sa investigasyon. Di ba mga ka-review? Kahit sabihin natin hindi yan magsalita, kasi siya po ang pinuno ng DOJ, siya po ang head, may impluwensyahan at may impluwensyahan pa rin
yung investigasyon sa kanyang anak. Diba mga ka-review? Ano na nga ba? Ano nga bang nangyari dun sa kaso ng kanyang anak? Pwede kaya yung ma-reopen pag iba na po ang administrasyon, iba na po ang nakaupo sa DOJ? Ano sa palagay niyo po mga ka-review? Ha? Well, anyway mga ka-review, ano man pong yung reaksyon? Basta ang pinapahiwatig lang po dito sa video ito mga ka-review, mayroon pong injustice sa ating justice system mga ka-review. Anyway mga ka-review, ano man pong yung reaksyon, komento at kritisismo, i-comment lang po. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa isyong ito. Alright. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. At mga ka-review, palike na rin po ng reaction video ito mga ka-review para mas marami pa pong mga kababayan sa ibang bansa ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.